Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, pakita natin yung ating DE17B 4x4 Tiptronic RO6A engine VVT. Check natin din, tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ating unit ngayon. Makita natin, yung kulay ng ating unit is two-tone, black and blue. Makita natin dito, naka H4 halogen yung ating valve, T10. Then ito yung ating signal light. Makita natin na pakintab ng kulay natin. Ansal urethane po yung gamit natin. Suzuki emblem din dito. Kinulayan natin ng black yung grills natin at saka dito sa ibaba. Then nilagyan din natin ng steel bumper dito. Complete LTO registered, direct na po sa ating owner. Makita din natin dito, meron tayong customized na fog lamp. Meron siyang signal light, park light at saka yung ating fog light. Makita din natin dito, fully tinted yung unit natin. Dito naman, auto fold and retractable yung ating side mirror. Dito meron tayong customized na fender. Dito makita natin, meron tayong 13 inches mud terrain tire, brand new mags and brand new tire. Naka disc brake, kinulayan natin ng color red. Fully undercoat yung unit natin. Yan po yung side view ng ating minivan. Dito naman, meron din tayong fender, lift up 2 inches. Brake drum, kinulayan natin ng red. Brake drum yung harap natin. C-mag sa harap. Then dito, ito naman yung back door natin. Makita natin, ito yung back glass ng mga DE17V. Meron siyang third light, sticker ng ating channel. Dito, wiper, Suzuki emblem, back door opener. Naglagay din tayo ng plate holder para hindi mabend yung plaka natin. Fog lamp, dashcam camera, stereo camera. Then meron din tayong stick board dito. Ito naman yung ating tail light, signal light, reverse light, park light, and brake light. Ito naman sa loob, check natin. Makita natin dito mga kol, is foldable yung upuan natin dyan. Pwede natin yan ibalik, pakita natin yan mamaya. Brand new yung ceiling natin, black felt yung ginamit natin. Meron tayong ilaw dito, kompleto sa seat belt. Kasi yung mga minivan na galing Japan, kadalasan is walang seat belt sa likuran. Ito naman yung space ng minivan natin pag nakaupo tayo dito. Diba? Super laki ng space. Dito natin kung nakahiga tayo dito sa ating minivan, kung gaano kalaki yung space. Ito siya, pag nakahiga tayo, kasya po yung dalawang tao, depende sa laki. And ito naman yung space pag nakaupo tayo dito sa gilid. Kaya napaka-lawak. Ito naman yung forma natin pag tatayo tayo. Pero kung luluhod tayo, malaki pa yung space dito. Then pakita natin yung upuan natin pag nakabalik siya. Ito is manual sliding. Walang power slide sa mga B na variant ng minivan. Makita natin dito, ito yung upuan natin, naka-fold siya. Balik natin. Ito naman yung upuan natin pag naka-unfold. Kung makita natin dito mga kol, kasya po yung tatlong tao, depende sa laki. Then ito, naka-brand new matting din tayo dito. Meron tayong extra lagayan dito. Kung makita din natin, meron tayong lagayan dyan, headroom. Yan po yung headroom natin. Tapos manuals lang yung ating window dito. Ito naman yung legroom natin pag nakaupo tayo dito sa likuran. Ito naman yung view natin. Check natin sa harap. Yung door pads natin is back to original yung kulay. Power window switch. Meron tayong extra lagayan dito. Makita natin dito, meron tayong bottle holder. Meron din tayong cup holder dito. Ito naman yung glove box natin. Bagong seat cover. Yung upuan natin. Ito yung design na napili ng ating customer. Dito makita natin yung ating handbrake. Meron tayong extra lagayan dito. Ito rin, may extra lagayan. Makita natin dito mga kol, is back to original yung kulay ng dashboard natin. Yan, no? Tapos naka 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Ito naman yung ating hazard switch. Ito naman yung ating aircon switch, blower switch. Meron tayong extra lagayan dito. Tapos ito naman, pag nakaupo tayo dito sa passenger side, ito naman yung view natin. Pwede natin yan i-move atras. Ito yung space, ito yung legroom natin. Meron tayong sun visor, magkabilaan, passenger handle. Brand new na din yung mating natin dyan. Dito naman tayo sa kabila.
makita natin dito yung ating tie range, riser, at saka yung ating jack. Malaki pa yung space dito. Pwede natin lagyan to ng mga gamit, kung anong gamit yung pwede natin lagay dito. Meron siyang cover. Yung iba nito is walang cover. Depende na yan sa arrival galing Japan. Manual sliding. Dito naman, dito makita natin yung ating bottle holder. Meron din tayong extra lagayan dito. Power window switch, auto fold and retractable sa ating mga mirror. Central locking. Yan, naka central lock. Dito naman meron tayong cup holder, 4x4 switch. Then ito yung ating digital temperature gauge. Ito makita natin, naka Nissan pa siya. Papalitan natin to ng Suzuki. Ito, lagyan pa natin to ng steering wheel cover. Ito naman yung ating brake pedal, accelerator pedal. Ito, naka handbrake siya. Ito naman yung point of view natin pag mag-drive tayo. Dito sa left side natin, makita natin yung ating wiper, low and high. Sa kabila naman yung ating park light, headlight, high beam, then signal light. Ganun lang. Turn on natin, susi natin. Ayan, signal light, left and right. Makita natin kanyang cluster panel, eco mode, door indicator, sa gas indicator, park, yung ating odometer reading, battery, oil, check engine, and handbrake. Then yan yung handbrake natin. Ito naman yung sa overheating. Pag first under natin, yung ilaw niyan is kulay blue. Yan yung tinatawag natin na cold start. Ito naman yung sa transmission indicator. Yung my oil is yan yung maintenance. Ibig sabihin, pag matagal kayo na hindi naka-change oil, yan po yung palatandaan natin na pwede na tayo mag-change oil. Kung bago naman yung change oil, pwede din natin yan i-reset. Try natin start. Manda na yung makina natin. Yung naiwan na lang is yung ating door indicator sa gas indicator. Dapat walang ilaw dyan. Naka-aircon na. Level 3. Try natin yung hazard kung function. Goods. Yung ating digital temperature gauge function. Door function off. Goods. Ito yung dashcam natin. Full screen. Meron din tayong sun visor. Meron tayong handle dito. Ngayon naman is i-check natin yung makina natin. Ito tayo mag-check. Ito naman yung makina natin. Yung makina natin is RO6A engine VVT, 12 valve, 3 cylinder inline. Ito yung injector natin, isa, dalawa, tatlo. Then makita natin dito yung ating VVT solenoid, yung ating oxygen sensor, temperature sender, camshaft sensor, PCV valve. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Then dito naman maglagay ng spark plug or ignition coil. Yan po yung makina natin. Check natin sa kabilang side kung ano yung makita natin. Makita natin ito, napakintab ng kulay. Ito naman yung ating gas tank opener. Ito yung ating lock sa upuan. Chassis number nandito. Makita natin dito mga kol yung ating EGS oil, throttle body, alternator, aircon compressor. Dito tayo mag-check ng ating engine oil. Gamit natin na, sa pag-change oil yung fully synthetic na oil. Yan, throttle body, main fuse box, air filter housing. Nandyan yung air filter natin. Dito naman yung ating ECU. Yung kagandahan sa mga ganito makina mga kol is tipid po siya sa gas kasi fully electronic siya. Wala na siyang cable, naka VVT. Kaya accurate yung mga binabato na information ng ating pedal kasi walang cable yung ating accelerator pedal papunta dun sa ating ECU. Dito naman yung ating hood opener. Ito yung stick natin. Kung makita natin dito mga kol yung ating brake fluid reservoir, windshield washer reservoir, din yung ating coolant reservoir. Lahat ng minivan natin is coolant yung nilalagay natin para mas tatagal po yung makina natin at saka maiwasan natin yung mga overheating na problema. Baka makalimutan natin yung 4x4 switch natin. Tingnan natin. Goods. Function yung 4x4 natin. Itong unit na to mga kol, yung presyo nito is umabot po siya ng 363,000 all in na po yan mga kol.
Kasama yung lift up, fender, front bumper, dashcam, brand new mating, complete LTO registered, fully undercoat, naka heavy PMS na yan. Kayo na yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo sa inyong unit. Yan lang siguro yung ating full review nitong ating minivan. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po sa ating lahat.